Ito si Ian Sia, tumatakbong representative ng Pasig at nasasangkot siya sa issue ngayon ukol sa mga joke na ginawa niya. Ayun ang pag-uusapan natin ngayon. Dapat ba talagang mag-sorry siya sa joke na yun? Ang sagot, oo. Isang malaking oo. Bakit? Dahil ang joke na ito ay sumasalamin sa kanyang tunay na karakter, which is isa siyang misogynistic and mabastos ang ginagawa niya sa mga tao tulad ng mga single moms na pinaparatangan niya sa joke niya. So, panoorin natin yung footage ng joke na yon para mabigyan ng konteksto ang mga usapin natin today. So, ito ang original na joke. Ito ay nangyari lamang 2 days ago para sa kanyang campaign rally kasama ang team niya na si Sara Diskaya at panoorin natin. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae Ayan, mga solo parent na babae, mga single moms, na nireregla pa, nireregla pa. Ayun, hinighlight pa niya yung part na iyon. na malinaw, nireregla pa, Ayun, inulit pa niya. at nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Ganto ba ang mga kandidato na gusto natin para sa ating bayan? Bastos at hindi gumagalang, hindi nirerespeto at hindi ginagalang ang taong bayan? Or isang partikular na grupo ng mga tao sa ating bayan? Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Ayun, so ayan ang buong konteksto ng joke. Hinighlight pa niya na kailangan nireregla or gusto niyong sabihin na bata pa. Meron siyang asawa at anong mafe-feel mo? Ano mafe-feel mo kung sinabi ng asawa mo sa harap ng maraming tao na gusto niyang makipagsiping sa maraming mga single moms kung nalulungkot sila, sasamahan niya sila. At mayroon din lumabas na video kung saan sinisisi niya yung kabilang grupo, yung mga kalaban niya, sila Vico. Bakit ako binabash? Bakit binabash si Ian Sia? So ito ang video na iyon, i-play natin. Lumaban po ako sa mga Eusebio noong 2016. Hindi ho ako nabansagan na mayabang, hambog at bastos. Dahil ngayon ka lang nag-joke ng ganyan. Isipin mo yon, maraming mga taon hindi ka nabansagan dahil hindi ka nag-joke ng ganon. Ngayon lang, talaga hong yung makinarya nila, napakabigat kalaban. Ang sinasabi niyang makinarya dito ay yung pagbabash sa kanya, pero hindi naman kay Vico nang galing yung joke na yon. Kung matuturing mo yung na joke at kailangan mong mag-take responsibility sa mga actions mo, lalo na ikaw ay isang politiko na tumatakbo para maging representative ng Pasig. So, tuloy natin. Talagang gusto hong itikom ho ang bibig ko eh. Kailangan talagang itikom ang bibig kapag walang magandang masasabi. Kayo po mga taga-Sagad, kilala nyo na po ako, di po ba? Yes! 15 taon na po tayong magkakasama sa politika. Tatanungin ko po kayo, ako ho ba ay naging bastos sa inyo? Yes! Nakakita ho ba kayo ng kabastusan sa aking pakikitungo sa inyo? Ito po ang bastos sa pakikitungo ninyo sa mga tao. Tuloy natin. Pero sa social media, ako na ho ang pinakabastos sa lahat ng bastos. Kung may Tama daw. Narinig niyo yun? Ayan, Pero sa ulitin social natin. media, ako na ho ang pinakabastos sa lahat ng bastos. Kung may rango mga bastos, 5-star general po ako. Love ka kasi namin! So sana po, sa mga kapwa ko Pasigueño, ang biro ay manatiling biro. Di po ba? Kapag nagbiro ka na, halimbawa yung sinabi niya na makipagsiping sa kanya yung mga single moms, kapag isa kang normal na tao, wala kang tinatakbong posisyon sa gobyerno, yung joke na yon ay sinabi mo lang sa mga kaibigan mo, then same kayo ng humor, then yes, it can be counted as a joke. Pero tumatakbo ka bilang representative ng Pasig. You must be held to a higher standard than most people. Kailangan yung karakter mo is super taas. Nasanay kasi tayo sa Duterte administration na every day ka na lang makakita na mismong presidente ng joke ng rape about sa mga reporters or kahit sa sinong babae. At so, parang naging karakter na yun ng bansa natin na okay lang maging bastos sa mga tao, pero hindi yun okay. At ang seryosong bagay, huwag mong haluan ng biro. Ayun, seryosong bagay na rumespeto ka sa mga tao. Kaya lang naman po ako nagalit. At aaminin kong nagalit ako kasi yun yung ginawa kay Ate Sara.
sa harapan po namin. Never po akong nagpakita ng kawalan ng pagiging maginoo. Kahit po ang mga staff ko po, typical po, puro lalaki. Isa lang ho ang kasama kong babae. Nung araw, isa lang ang kasama kong babae, si Jaja. Nasaan si Jaja? Ha? Nagdadayat ba? Jaja, magpakita ka lang. Para hindi ka pagselosan. Yan ho ang staff ng... Yan. Jaja, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat. Oo, hindi. Nung makuha ka na ni Ewing. Mataba ka na. Hindi, nung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Give or take. Ayan. So, kung mapapansin nyo is nagpa-fat joke siya. For her, it's... Di ko alam yung personal nilang relationship. Pero kung magkaibigan sila, then yes, okay lang yung jokes na yun. Pero kung yung jokes mo na katulad nga nito na makikipagsiping yung mga single moms sa'yo, hindi siya okay. Ilabas mo na lang yung picture. Huwag na tayo magtalo rito sa harap. Ang punto ko, ganyan mo ba ang magiging stop ng manyak? Di ba? At kukunin ko pa ba asawa ng aking kaklase? Low-key, sinabihan niyang pangit yung babae. Anyway, we can move on from that and we can take a look at another video kung saan sinisisi niya yung nag-post ng video na yun. So, eto yun, sinisisi niya yung nag-video. Mainit doon ang Facebook. Siguro yung mga may Facebook dito, nakita nyo na po. Di po ba? Wag ko kayong magalit sa akin, magalit po kayo sa gumawa ng video. Ayun, sa nag-video, sinasabi niya na hindi magkakaroon ng bashing kung hindi na videohan. Which is true. Pero, sino ba yung nag-joke? Ano yung kinalaman nung nag-video doon? Isipin natin na voter mo yung nag-video na yun. Parang gusto niyang i-share sa mga tao kung bakit kanya gustong iboto. At ngayon, sisisihin mo siya kung bakit ka nagbitaw ng joke na malaswa at walang kagalang-galang. At nabash ka dahil doon and sisisihin mo yung nag-video na yun. Walang isip to. Dahil kasama ko ang mga konsihal, nagjo-joke po ako. Sa mga staff po namin, meron din po kaming mga kasamang solo parent. Kung meron pong maling akong sinasabi, automatic sasabihin ho ng mga kasama ko. Ang nakita ho dun sa video, yun lang ho sinabi. Pero yung reaksyon ng tao, hindi ho pinakita na tumawa. Yun lang po ang purpose nun joke. Dahil pag nagsasalita po ako, typical ho, mahaba na ho, marami na ho nakapagsalita. So yung mga tao na ay inip na, ayaw nang makinig. So ginugulat ko lang ho ng joke. Para yung attention ho, napupukaw, maintindihan ho yung kailangan nating ipaliwanag. Pero ganun pa man, sa mga na-offend, humihingi po ako ng dispensa. Kung kilala niyo po ako, hindi po totoo yung pinipinta nilang picture. Anong picture yon na kaya mong magbigay ng joke na gano'n on the top of your head? Ano na ba yung sitwasyon ngayon? Umabot sa Comelec yung balita na to na nag-joke siya ng malaswa about sa mga single moms and sinabi din na ng Comelec na parang paglabag ito sa election code. So, let's take a look. Hindi ko alam kung nakita ninyo, Chairman. Nag-viral po ang video na ito kahapon. Nakita ko rin, partner. At kasula-sulasok po. Ano po bang gagawin ninyo kay Attorney Christian Sia na tumatakbong congressman sa Pasig at wala pong pakundangan na binastos po ang mga kababaihan? Ayoko na lang sabihin kung ano yung sinasabi niyang panukala. Hindi, promesa, ano ang promise? Pangako niya, sakaling siya ay manalo. Ano nga bang pinag-usapan natin? Ituloy mo na, ano ba yan? Kasi sabi ni Attorney Christian C. Sorry, natawa ako kasi si Alvin ay naka-Scooby-Doo costume tapos naka-Daphne costume si Doris. Sabi niya, yung mga babae na nagkakaroon pa ng mens at mga single women at kapag nalulungkot, pag nanalo ako, bawat buwan, pwede kayong sumiping Hindi sa ganyan. akin. Minsan, basahin mo Ano ba? na, mamisquote mo. Basahin mo na yung buo. Para hindi mo mamisquote. Basahin mo na. Yan, meron ka na namang kodigo dyan. Go. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun hong interesado magpalista na po rito sa gilid. Baka naman nagbibiro lang siya pa. Baka nagjo-joke lang si... Napaka-bad joke naman. So, anong tanong mo kay Chairman? Chairman, pwede po ba ito i-disqualify? Agad. Ayun, gusto ni Doris disqualification agad pero may mga steps yan and yun, kausap nga nila dito yung chairman.
Agad! Agad-agad. Alam niyo po, kahapon nung marinig ko po at makita mismo yung video, ako po'y masyadong nalungkot. At minanage ko na lang yung sama ng loob, yung lungkot na lang, na bakit kinakailangan bumaba tayo sa level ng ganyan sa pangangampanya. Hindi po ba naalala niyo po, kahit sa programa niyo, binanggit ko sa mga kandidato, respetuhan lang tayo kapag kumakandidato at kapag tayo nagsasalita, hindi lamang sa kapwa kandidato, kung hindi lalong-lalo na sa mga botante po natin. Paano na lang kapag kami mga nakapanood at sadyang may mga makakapanood ng mga bata na parang sasabihin, okay lang pala na ganyang bastusan na lang tayo. Tama. Kung isa kang representative, lalo na ng bayan nyo, ikaw yung titingalain ng kabataan. Gusto mo ba na ganito yung tingalain ng mga kabataan sa inyo? Yung okay lang mambastos ng mga kababaihan, okay lang mambastos ng mga tao? Ganun ba ang gusto mong mangyari sa inyo? So, tuloy natin. Pagka nasa entablado, kahit pa sabihin po natin nagbibiro yan, hindi po tamang biro yan sapagkat alam natin, meron nga po kaming anti-discrimination resolution eh. And therefore, umasa po kayo sa mga susunod na araw, hindi ko naman sinasabi mananagot ka agad. Pangit po kagad yan, baka sabihin naman piniprejudge natin. Pero may gagawin hakbang po ang COMELEC. Ayan, hindi po may mga pwedeng hakbang. ganyan. Ibalik po natin sa katinuan itong kampanyahan. Bagamat mainit na mainit, pero dapat po tayo ay nagpapakaayos kahit sa pananalita po natin, unfair at hindi nararapat yung mga ganyang klaseng salita at kahit po joke para po sa ating mga kababaihan. So even if it's a joke, tama. pinag-usapan namin ni Kahit joke yan, kailangan nasa tama pa rin. Kung nag-joke siya na hindi niya hinighlight na single moms lang na nireregla, sinama niya yung mga single dads, mas nakakatawa yun. Mag-banding-banding sila, kung ganun man yung gusto niyang maging joke, pero hindi. Hinighlight niya talaga na maging mga kababaihan na single moms and makipagsiping sa kanya at ililista sa kabila. Yun yung mali sa mga sinabi niya. Doris, tingnan nyo muna yung context. Baka naman nagbibiro lang. Alam mo, nagbibiro din naman yung... Exactly. So, ang tirahin mo, hindi yung mensahe ko, hindi yung biro. Oo. Ibig sabihin, dapat hindi ka nagbibiro ng ganyan na may parang insensitive sa kababaihan. Insensitive. Parang gano'n, At naman. saka mali Yes eh. po. Gaya po, Chairman. Yung content po kasi nung biro ay medyo hindi po yung biro eh. Kasi kahit, siyempre po madaming mga masasaktan ng mga kababaihan at kahit naman po kalalakihan. Ako po nasaktan doon dahil siyempre meron kang ina, meron kang kapatid. Pagkatapos may mga ganyang klaseng biro, maaaring directed lang po yan doon mismo sa mga nakikinig at nanonood sa kanya. Yun nga po nasa social media and therefore, pag pinabayaan naman po namin, napakawalang kwenta naman po ng COMELEC. Kung ganyan-ganyan na mga biro lang, papayagan at hahayaan lang natin. Sa ating pong palagay, kinakailangan mag-aksyon ang Commission on Election. Ayan, tama yung sinasabi niya na kailangan umaksyon sila, lalo na may resolution sila sa election code. So, eto, during the election period, any person who directly or indirectly committing acts of bullying on the basis of HIV status, coercion, discrimination against women, discrimination against PWDs or persons with disabilities, on the use of public accommodations, gender-based harassment, labeling, public ridicule against PWDs, vilification of PWDs, violation of an anti-discrimination ordinance and/or violation of rights to religious, cultural sites and ceremonies as defined under Section 2 of this resolution shall be liable for an election offense pursuant to Section 13 of RA 9006 and Section 261E of the OEC or Omnibus Election Code and other pertinent laws, rules, and regulations, said the resolution approved by the Commission and Bank. So, nilalabag nung joke na yon yung Omnibus Election Code kung saan yung joke na yun is discrimination against women technically kasi sinabi niya na solo parents na nireregla. Sino lang ba yung mga nireregla? Women. So, it's discrimination against women and sinabi din nila na they are classifying violation of the anti-discrimination resolution of the Commission as an election offense. So, sinabi din nila na if something like that happens, we will not hesitate to file a case and disqualify those who violate that. So, gaya nga ng sinabi ng chairman sa interview with Doris and Alvin, pwede siyang ma-disqualify dahil sa violation na yan. So ayun, may nangyaring press conference. Nangyari lang to with mga 2 hours ago, I think. And we can watch the whole thing. For me to issue my public apology. So let me begin
Inaako ko po ang responsibilidad sa mga nabitawan ko pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aking salita at mali po ang napili pong biro para po magpatawa sa isang political purpose. Now I better understand the phrase, the road to hell is paved with good intentions. Parang sinasabi niya dito na maganda yung intention niya, which is we can agree naman na valid naman yung reason na gusto niya magpatawa dahil bored na yung mga tao, but it shouldn't cross the line. Hindi po sapat na mabuti ang ating intensyon. Importante rin po yung pong epekto ng ating pong salita, lalo na po sa ating gawa. Sa mga nasaktan ng mga solo parent, lalo na ang aking pong paghingi ng patawad at paumanhin. Hindi ko po intensyon na makasakit. At dahil meron din naman po akong solo parent na kapatid, ganun din po ang aking lola. Solo parent din po siya. Alam ko po ang pinagdadaanan ng mga solo parent. At yun po, hindi ko po ginagawang biro. At malinis po ang hangarin ko na matulungan ang sektor na yan. At siguro hindi po ito yung panahon para sabihin ko kung ano yung mga programa. Gusto ko pong ituon itong hapon na to sa paghingi ko po ng isang heartfelt and sincere apology. Sorry po talaga sa lahat po ng nasaktan. And I promise po na hindi na po yan mauulit. Sa mga darating pong mga araw, all you will hear from me is yung pong mga issue na dapat po na maging focus ngayong eleksyon. And I'm sorry po na umagaw po ng atensyon ang aking naging biro. And sana po ay magsilbing aral din po sa lahat po ng nasa ng mga public figures na may tuturing, whether national or local, na timbangin pong maigi ang ating pong mga salita. And I hope na yung pong mga kritiko, I hope you find it in your hearts po na mapatawad po ang isang taong nagkamali. And I hope na mabigyan po pa rin tayo ng pagkakataon. Ayun, so malinaw na nag-sorry siya. At inaako niya yung responsibility and inexplain niya naman yung reason kung bakit niya nagawa yun. But ano sa tingin niyo? Karapat-dapat ba na mapatawad siya ng mga tao? Or kailangan pa niyang patunayan na hindi niya uulitin yung jokes na ito ever again? Susuportahan niyo pa rin ba ang ganitong mga tao kahit nag-joke sila previously ng insensitive jokes, nag-sorry sila is okay na agad sa inyo and mapapatawad niyo na agad sila? So, yun lamang ang topic ng video natin ngayon. Leave a comment kung agree kayo dito and let me know your thoughts sa issue na ito. So, yun lamang. Iboboto niyo ba siya? Thank you.